Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magsiluhod po ang lahat.
Magsitayo na po. Ama naming makapangyarihan, alalhanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugoy dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko ay magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya ay makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya, ay halos di makilala kung siya ay tao. Ngayon ay marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya ay nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawaan ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao. Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makakapagpatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya ay hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipinagsanggalang, wala man lang dumamay.
Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man lang ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila ay aking patatawarin. Dahil dito, siya ay aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo po ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaway ay humalakhak. Pati kapitbahay ako'y hinahamak, dating kakilala ay nagsisilag. Kung masalubong ko ay nagsisiwas, nilimot na akong tulad ng namatay. Di pinapansin, parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit tupon ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ko,
naman sa kaway ay pagtatanggol mo, at sa umusig na sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana'y lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain, iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw, o mapagpakatatag mga nilikha, lahat ng pon ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habiin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kung hindi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan ay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya at huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at doon ay kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kaniya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Bati Cedron at pumasok sa isang halamanan doon.
Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila. Sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila. Sinabi ko na sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin na pinakpunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalan ay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat na mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala kay Anas na biyenan ni Caifas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro, maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya ay sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya ay tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote,
kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila ay huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ba ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, Wala po kami kapangyarihang humatol sa kamatayan kanino man. nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito, ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na porpora, isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! at siya ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkalob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat
ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus. At siya ay lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabing dalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! "Ipapapako ko ba sa krus ang inyong hari?" tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, "Wala kaming hari kundi ang Cesar." Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin ay dako ng mga bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay pinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, "Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko'y naisulat ko na." Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. "Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi." Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang kanilang kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Noong araw ng paghahanda, ay ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay
sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang katotohanan ang sinabi niya, upang kayo ay maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagbamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra na pinaghalong mira at alo. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito ay may bagong libingang hindi na paglilibingan. Yamang noon ay araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa nalalapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung kwento na narinig natin sa Ebanghelyo, yung kwentong isinadula natin, ang pagpapakasakit ng Panginoong Jesus. Pagdiriwang, isang pagdiriwang ng pagpapakasakit. Sa isang banda, kung maririnig ito, parang tila hindi magandang ipagdiwang ang paghihirap ng iba. Hindi katanggap-tanggap na magsaya dahil sa pagdurusa ng iba. Kung ganyan po ang tingin natin, kung ganyan ang ating pagdiriwang, maaaring tawagin tayong mga masokista. Dahil natutuwa tayo sa paghihirap o mga pasakit o sakit. O pwede rin tayong tawaging mga sadista dahil natutuwa tayo sapagkat naghihirap ang iba. Ngunit hindi po ito ganoon. Hindi po ito ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang. Hindi ang sakit o hirap na pinagdaanan ni Jesus ang ating ipinagdiriwang. Mas lalong hindi rin ang kanyang kamatayan, kundi ang pag-ibig na dahilan ng kanyang sakit at paghihirap. Ang pag-ibig na dahilan ng kanyang sakit at paghihirap. Ang pag-ibig na dahilan ng kanyang kamatayan sa krus. Yan ang ating ipinagdiriwang.
At ito ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Pag-ibig na hinarap ang lahat ng sakit at hirap alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pag-ibig na handang mamatay para ang minamahal ay mabuhay. Yung pag-ibig na ito, hindi siya yung may gawa. Marami sa atin naghihirap dahil tayo ang may gawa. Yung paghihirap ni Jesus, hindi siya ang may gawa. Yung ilan sa atin naghihirap kasi hindi nag-ipon, naghirap. Naghihirap kasi panay bisyo, may sakit. Naghihirap, nasasaktan kasi nangaliwa. Ikaw ang may gawa. Naghihirap kasi bumagsak sa board exam, hindi nag-aral, ikaw ang may gawa. Pero itong hirap na dinaranas o dinanas ni Jesus, hindi siyang may gawa. Hindi siya ang pumili. Pero ito yung kanyang inakap. Ito yung kanyang tinanggap. At ito yung hirap na kanyang hinarap. Itong kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao, pag-ibig na hinarap ang lahat ng sakit at hirap. Sa ating unang pagbasa, ipinapakilala sa atin ni Propeta Isaías ang isang lingkod ng Panginoon na handang magdanas ng hirap at sakit para sa iba, kapalit ang mabuhay mula sa pagkakasala. Dagdag pa ng propeta, siya ang lingkod na nasugatan ng dahil sa ating kasalanan at binugbog dahil sa ating kasamaan. Imagine ninyo, tayo ang may gawa, pero iba ang nahirapan. Tayo ang may sala, pero iba ang nagdusa. Ang pag-ibig na ito ay tinatawag nating sakripisyo o sacrifice sa Ingles, na mula sa dalawang salitang Latin na sacra, meaning sacred things, at facere, meaning to make or to do. Kapag pinagsama, ibig sabihin to make holy. Gawin isang banal, isang pag-ibig na banal, na nang dahil sa pag-aalay at pagbibigay, may ibang nakinabang. Kaya nga, ang tawag natin sa araw na ito ay Biyernes Santo. Dahil ang araw na ito ay may isang taong gumawa ng banal na pagkilos, nag-alay at nagbigay ng buhay, alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Siya yung lingkod ng Panginoon na nagsakripisyo at nag-alay ng buhay gaya ng tinutukoy ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Siya yung walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya ay Diyos, natutunan niya ang kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Dahil sa kanyang pagtitiis at kamatayan, ang lahat ay naligtas mula sa kasalanan. Pagtitiis para ang lahat ay maligtas. Ito po yung ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Ang pag-ibig ng Diyos na handang mamatay para ang sangkatauhan ay mabuhay. Hindi po ito malayo sa mga maliliit na kamatayan na ating nararanasan sa ating buhay. Hindi ito malayo sa isang ina na nagkanda pasok-paso ng dahil sa pagluluto, o nagkakanda kuba sa pagtatrabaho para sa pamilya. Maliliit na kamatayan. Hindi rin ito iba sa isang ama na ng ibang bansa
at tinitiis ang pangungulila para magtaguyod ng pamilya. Munting kamatayan. Hindi rin ito iba sa isang anak na nagsusunog ng kilay para makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng kinabukasan. Maliliit na kamatayan. Maliliit na kamatayan na nagiging sakripisyo dahil sa pag-ibig. Lahat ito ay mga maliliit na kamatayan na ating hinaharap sa pang-araw-araw na nagbibigay buhay. Hindi ba? Ito'y magandang dahilan para tayo ay magdiwang. Kaya nga, ang sarap lasapin ng mga bagay na pinaghihirapan ng mga magulang. Hindi lang dahil ito ay pinagpaguran, kundi dahil ito ay galing sa sakripisyo. Ang sarap lasapin ng graduation. Dahil isa itong matamis na pagdiriwang dahil bunga ito ng pagtsatsaga at pag-ibig sa ginagawa. Mahirap ang mag-aral, pero lalong humihirap kapag hindi mo mahal ang iyong pinag-aaralan. Kaya ngayong graduation, ang lalasap lang ng tamis nito, yung naghirap dahil mahal niya ang kanyang ginagawa. Ngunit, kailangan din po nating malaman na hindi lahat ng hirap may katumbas na sarap. Sapagkat ang tanging naghirap na makakalasap lang ng tunay na sarap ay ang naghirap dahil sa pag-ibig. Kaya nga, ang ginagawa nating pag-aayuno sa araw na ito ay hindi lang pagpapaliban ng pagkain. Nag-ayuno po ba kayo? 1 full meal lang po sa araw na ito. But if you're more than, or if you're 60 years old and above at may sakit, exempted po kayo. Yung pag-aayunong ginagawa natin, hindi lang ito pagpapaliban ng pagkain, kundi pagtitiis ng sariling gutom para ang iba ay mapakain. Kung hindi ka kumain ngayon, yan yung ibibigay mo sa mga walang makain. Dahil kung pagpapaliban lang ng pagkain ang ginagawa sa pag-aayuno at walang pag-ibig, mauuwi ito sa reklamo at daing. Pag walang pag-ibig, ang ginagawang pagtitiis at paghihirap, nauuwi sa reklamo at daing. Dapat ang ginagawa nating pag-aayuno ng dahil sa sakripisyo at pag-ibig. Ito po ang nangyayari sa naghihirap na walang pag-ibig, na uuwi sa puro reklamo at daing. Yan naman ang pinagkaiba ng pag-ibig ni Kristo. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit, walang narinig na reklamo at hindi dumaing dahil siya ay may pag-ibig. Mga kapatid, espesyal po ang araw na ito dahil ipinagdiriwang natin ang kwento ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na nagawang magsakripisyo at nagdiriwang tayo sapagkat kahit na tayo ang may dahilan ng paghihirap ng Diyos, hinarap niya ito ng walang reklamo dahil iniibig niya tayo. Amen. Magsitayo po. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig
upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo ay bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo ay makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig, upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay, para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco, na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay, para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan, umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Idalangin din natin si Jose na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Tinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag, idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila ay muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ipagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag, upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idilangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nanalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila ay tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay
at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila ay magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas, at kami sa pag-ibig mo ay laging umunlad. Sa pagmamalasakit, sa tanang sa iyo'y humahanap, ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masiyahang walang maliw, ipagkaloob mong kahit may mga di kanais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nito ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan, sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat.
para sa mga may tanging pangangailangan. Idalangin natin, mga kapatid, sa Ama nating makapangyarihan, na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian. Ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi ng kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatatag mo ang mga may mabibigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Purihin natin pagdangan ang ating buong may kapal, ang manabukan ng buhay. Anak na siya natin daan, Espiritu ating tanglad. Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Ang
kahoy na krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay suminay.
sugat sa ulo'y pangunawang ka na. Sa dibdib ay pag-ibig, sa kamay ay pagdamay, sa panalagi nagkasubaybay. Ang kanyang pangalaman, ang sugat sa katawan, pag-ibig ang dahilan, kung bumapatak, kumbas ng kalikasan, si Kristo anak ng Diyos, nag-alay ng buhay. Bawat sugat ni Kristo ay may pahayag, ang sugat sa ulo'y pangunawang ka na. Sa dibdib ay pag-ibig, sa kamay ay pagdamay, sa panalagi nakasubaybay. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ang pakikinabang sa katawan mo, Panginoong Jesucristo, ay wag nawang magdulot ng paghuhukom at parusa sa kasalanan ko. Alang-alang sa iyong pag-ibig naway aking matanggap ang pagkupkup mo sa akin at kaloob mong lunas. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo, Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginaganap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami ay makapamuhay ng matapat at sa pakikisalo sa dulot mong pagdiligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magkakaroon po tayo ng second collection at ang itong collection na po ito ay ating ipapadala sa Holy Land. Magsiupo po muna po, panandali. Magsitayo po ang lahat. Ang lahat po ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-venerate po sa ating krus dito sa ating harapan. Mangyari lang pong pumila ng parang komunyon. At pagkatapos po mag-venerate, magkita-kita po tayo sa labas. Samahan niyo po kami sa ating prosesyon ng Santo Entierro. Maraming salamat po. Iyuko pong inyong ulo para sa pagbabasbas. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumaganap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maaasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Panatilihin lamang po natin ang katahimikan. Isang ina na naghahatid ng pag-asa at saya kung may hapis. Sa paglalakbay, siya'y gumagabay sa ating pag-uwi. May awit siyang hatid. Tanglaw ka namin, kaming nasa dilim. Mabuhay ng matuwid sa iyong anak na nagbigay buhay.